Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang magandang gabi muli sa bawat isa sa atin at welcome nga po sa ating Time in the Word. And tayo po ay nagpapasalamat patuloy sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan, biyaya sa bawat isa po sa atin. At muli ho nais kong humingi ng paumanhin sa atin hong naging live stream last Wednesday sapagkat nagkaroon ho pala ng problema and hindi ho napakinggan o hindi nakasama yung last 15 minutes ng ating pag-aaral. But don't worry, i-reviewin ho natin, babalikan ho natin yan at doon natin ilalaan yung bulk ng ating time sapagkat yung mga bagay ho na atin hong sinabi na hindi naman na-include sa live stream ay napakahalaga with regards to our understanding ng doktrina sa ating kaligtasan, particularly sa paghirang o pagpili ng Diyos sa atin. Pero bago tayo tumungo doon, ilan ho mo ng mga announcements. Kinalulungkot ho nating ipagbigay alam at marami ho sa ating mga kapatid sa JCBC ay alam na ito, pero ang ating kapatid na si Nanay Odeng ay umuwi na ho sa Panginoon. If I remember correctly, she is 88 years old, 1933. So, pag-pray natin ang buong pamilya Francisco. Pag-pray natin, as far as I know, ay ang kanyang mga anak ay hindi ligtas, ang kanyang mga apo ay hindi ligtas, as far as I know. So, pag-pray natin, nawa gamitin ito ng Diyos upang sila ko ay mabuksan sa Ebanghelyo. Pag-pray natin, kung Lord willing, makapag-taos po tayo ng kahit simpleng Bible study. Alam natin, because of the pandemic. But still, ay pag-pray po natin ang bagay po na yan. So, pray natin ng comfort, provision para sa Francisco family. Isa ko sa mga hindi ko makakalimutan kay Nanay Odeng is her constant effort para madala ang kanyang mga mahal sa buhay sa Panginoon. Almost every time na nadoon ang pagkakataon, mag-aanyaya siya, kasama siya ng apo niya, magsasama siya ng pamangkin niya, magsasama siya ng anak niya, sa church, yung mga tao dun sa compound nila. So there's her constant effort to bring people sa Panginoon. So pray ho natin at nawa ay ito ho ay hindi ba natin maipaliwanag kung paano, pero alam natin ito ay patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. And also, atin hong ipag-pray yung ating gawain sa Sunday. Hindi ko natin na-announce last Sunday, medyo nawala ako sa kalendaryo. First Sunday na ho pala ng October. So that means we'll have our Lord's Supper this coming Sunday. So paalala po, particularly sa mga kapatid sa JCPC, ay magdadaos ho tayo ng pag-alaala ng Lord's Supper, and it's a wonderful, wonderful celebration na ginagawa ho natin. At kung magagawa ho natin ng paraan to be present here in the church while maintaining yung atin pong mga healthy safe protocols, ay atin pong gagawin po yan. Okay, so I believe that takes care of our announcements and reminders. Tayo ho ay magkaroon, dadako muna sa isang sandali ng panalangin bago ho tayo mag-aral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you. Panginoon, kung aming babalikan ang mga nagdaang araw, mamamangha kami. At namamangha kami sa iyong habag, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal, sa iyong pasensya. Sa pagkatunay, O Diyos, alam namin na madami ang aming pagkukulang sa iyo. Tawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Tawarin mo kami kung nandoon ang
kalamigan sa pananampalataya, sa pagmamahal, kabagalan sa kabanalan. Tawarin mo kami, Panginoon. Ang aming buhay ay hindi naging palamuti ng Ebanghelyo. Lord, help us. Help us. Patuloy na magsumikap sa biyaya mo. Patuloy na patayin ang kasalanang nakatahan. At sa biyaya mo, aming buhay, sa mga kami tinawag, ay maging palamuti ng Ebanghelyo, maging karapat-dapat sa Ebanghelyo na aming sinasampalatayan. Lord, we ask for your mercy para po sa Francisco family. Alam po ang kalagayan ngayong napakalungkot ang paglisan ng aming nanay Odeng. Lord, we do hope and rejoice in the hope na meron kami. Sangayon sa iyong salita, sangayon sa kanyang kapahayagan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Yung sa daling ito ay nai-enjoy niya na ang kabuuan, ang walang hadlang na kagalakan sa piling ng kanyang tagapagligtas. Tulungan mo po, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay na naiwan. Tulungan mo po sila ng comfort. Also, Lord, nawa, ito'y gamitin mo upang ebanghelyo na maging maliwanag sa kanila. Lord, we also pray para po sa aming mga darating na gawain this coming Sunday. Tulungan tumabay, magpala. We will be celebrating the Lord's Supper. Tulungan mo kami na ito'y gawin hindi bilang isang tradisyon lang o nakasanayan lang. Ito ay isang matinding pag-alaala sa napakadakilang ginawa mo para sa amin. Sa aming pag-aaral ngayon, O Diyos, tulungan mo rin kami. Bigyan mo kami ng wisdom. Bigyan mo po kami ng understanding. Bigyan mo kami ng liwanag upang makita namin ang mga bagay, katotohanan sa iyong salita. Ilayo mo kami sa kayabangan. Nawa, O Diyos, patuloy ang katotohanan mo siyang makita at maluwalhati. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Lahat tawa ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. O aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dumako po tayo sa ating lesson. Dahil ako wala. Okay, ayun. So this is our lesson number 15. Actually, natukso kong i-gawin itong 14.5 dahil nga halos malaking bulk or yung mahalagang bulk sa ating lesson last time ay hindi na-include sa ating live stream. So let's go straight sa ating lesson. Atin pinag-aralan na ang ating kaligtasan ay nakatungtong sa ating pakikipag-isa kay Kristo at binibigyan natin diin, if you catch that last time, ay napakahalaga ng doktrina ng total depravity ng tao. Ito yung epekto ng kasalanan. Anong epekto ng kasalanan sa tao? Ang tao ay rebelde, hostile laban sa Panginoon. Ang tao ay alipin at patay sa kasalanan. Ang tao ay walang magagawa at ayaw bigyang lugod ang Panginoon. Ang tao ay hindi kayang baguhin ang kanyang sarili. Sang-ayon sa Biblia, John 8:44, ay ang taong makasalanan ay anak ng demonyo. Ephesians chapter 2 verses 2 and 3, ang taong makasalanan ay by nature children of wrath, children of disobedience. And then, malinaw ang sabi ni Jesucristo, ang tao ay walang kakayahan na lumapit sa kanya sa ikaliligtas. At actually, sabi sa John 3:19, ayaw ng tao sa ating Panginoon. Okay, so I was just made aware na medyo nagpuputol-putol ho yung ating live stream. Pagpaumanin ninyo, hindi ko alam kung ano ang dahilan ng ganitong kalagayan. Sige ho. Itutuloy lang ho natin. Pero talagang puputol-putol, Sandali lang po. Meron akong susubukan gawin. Tingnan ho natin kung ito ay magkakaroon ng epekto sa atin pinaka lesson. Hindi na, too late na para gawin ko ngayon.
Well, diretso ho natin, tingnan ho natin, no? At nawa ay tulungan tayo ng Panginoon dito. So, reviewin lang ho natin muli, ano? So, man's thought of depravity, and then atin hong pinag-aaralan nga ngayon, yung God's sovereign election unto salvation. Anong ibig sabihin? God from eternity past, by His sovereign will, has chosen particular individuals to save. In short, bago pa ang pasimula, bago pa ang paglalang ng Panginoon, ang Diyos ay pumili na ng mga partikular na individual na kanyang ililigtas o para sa ikaliligtas. At ang tawag ho natin dito is salvific or soteriological election. Pinag-aralan natin, maraming klase ng election sa Bible. Merong theocratic or national election, merong election to occupational election, merong apostolic election, at hindi lahat ng yun ay hindi, yung mga yun ay hindi naggagarantya ng kaligtasan, pero itong soteriological election ay naggagarantya ng kaligtasan sapagkat ito ay pagpili ng Diyos sa ikaliligtas. Sabi nga sa Acts 13 verse 48, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. Ano? Kung gaano daw kadami yung itinalaga sa buhay na walang hanggan, sila ay sumampalataya. So, next po, believers are often called God's elect. Madalas tinatawag ang mga mananampalataya bilang elect. Actually, madalas silang tinatawag na elect kaysa Christian. Time of election, ang sabi ng salita ng Diyos, before the foundation of the world. Anong basis ng election? Ang sabi ng salita ng Panginoon, it is His own will, according to the pleasure of His own will, sang-ayon sa kanyang sariling kalooban. And then, nakita natin na ang pagpili ng Panginoon ay nakabase sa kanyang biyaya. Ephesians 1:6 ang sabi, it is to the praise of the glory of His grace. So itong paghirang na ito, itong pagtatalaga ng Panginoon sa ikaliligtas ay may layunin na magbigay luwalhati sa kaluwalhatian, magbigay papuri sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. At ang implikasyon nito ay dahil ang pagpili ng Diyos ay base sa biyaya ng Panginoon. So, dito nga yung ating napakahalagang challenge. Ano? As we have said, ang isang seryosong nag-aaral ng Biblia ay dapat naniniwala sa election. Paulit-ulit ito sa Bible. Now, ito yung challenge. Yung bang iyong pananaw, yung bang iyong doktrinang tinatanganan patungkol sa paghihirang o pagpili ng Diyos sa ikaliligtas ay nagtataas ng kaluwalhatian o nagpupuri sa kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos? Or ito ba'y naggagawa sa tao na bilang isang contributor or karapat-dapat lamang siyang piliin? Nahandoon yung napakalaking challenge sapagkat, sad to say, ang pinaka-popular na pananaw sa panahon natin ngayon ay yung susunod. Yung sinabi, yung ang tao ay may contribution. Ang tao ay karapat-dapat lang piliin ng Panginoon sapagkat may nakita ang Diyos na dahilan sa kanila. So again, ang atin hong hamon ay ito. Ang pananaw mo ba sa pagpili ng Diyos ay nagluluwalhati sa biyaya ng Panginoon? Election is not based upon man's work. Nagbigay halimbawa si Pablo na ang paghirang ng Diyos ay hindi nakabase sa gawa ng tao at binigay niyang halimbawa si Jacob at si Esau at malinaw sa Romans 9:11 ang sabi, for the children, and those children are Jacob and Esau, being not yet born, neither having done any good or evil. So niliwanag ni Pablo, wala pa silang ginagawa, that is hindi base sa kanilang gawa. Bakit daw? That, and that word that connotes purpose. Ano ang purpose? That the purpose of God, yung layunin ng Diyos, according to election, might stand. Upang yung layunin ng Diyos ang ayon sa kanyang pagpili ay matatag. At anong basihan nito? Not of works. Hindi yung gawa ng tao. So paulit-ulit yun,
but of him that calleth. And who is he that calleth? It is God. So ito'y nakabase hindi sa gawa ng tao kung hindi nasa Diyos na tumatawag. So it is very much God-based. It is not based upon man's work. And then pinunto natin na because of this, yung pagpili ng Diyos kay Jacob over Esau, merong isang ina-assume na objection si Apostol Pablo, at actually dalawa yung ina-assume niyang objection. Number one, it seems to be unfair. Election seems to be unfair. At yun yung ni-raise ni Pablo sa verse 14. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Meron bang unrighteousness sa Panginoon sa kanyang pagpili na ito? At actually, yung mga ayaw ng paniniwala ng sovereign election unto salvation, or ang tawag ng iba, unconditional election, ay ito yung isa sa madalas nilang inire-raise na objection. Unfair. Paano na lang yung mga hindi pinili? Actually, madalas silang gumagawa ng caricature or misrepresentation na, paano ba yan? Gusto ng taong maligtas. Sorry na lang siya, hindi siya pinili. Actually, itong mga nakaraang araw, I was reading some threads sa social media, sa Facebook, na meron pang gumawa ng parang comics type na, Lord, I want to be saved. Tapos ang sasabihin ng Diyos sa kanya, sorry na lang, hindi ka pinili. Lord, gusto ko. Sorry, hindi ka pinili. Again, that is a caricature. Bakit? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Again, kaya mahalaga yung total depravity. Walang taong humahanap sa Diyos. Walang taong may gusto sa Diyos. Mas mahal ng tao ang dilim kaysa sa liwanag, at walang tao may kakayahan na lumapit kay Kristo. So, ayaw ng tao. So, that whole dialogue na sinusubukan nilang ipinta ay, Lord, gusto kong ma-save, pero ay, sorry, hindi ka pinili. Again, that is totally unscriptural. Hindi lalapat sa salita ng Panginoon. At tama yung tinutugon ng iba. Kung ang isang tao ay gustong maligtas, it's most probably because ang Diyos ay kumikilos sa kanya. Dahil kung hindi kikilos ang Diyos, ayaw at hindi kaya ng tao. So again, as we study these doctrines, huwag natin bibitawan yung iba. Huwag natin kakalimutan yung ibang katotohanan na napakalinaw sa salita ng Panginoon. As I always like to say, kailangang pumikit para hindi makita. So it seems unfair. And then, anong sagot natin dito? Anong sagot ng Biblia? Kung sa i-erase yung objection, hindi ba unfair yon doon sa mga hindi pinili? Hindi ba unfair yon sa mga tao na gusto sanang maligtas pero hindi kasi? Again, that is a wrong question. Hindi yun ayon sa salita ng Panginoon. Pero again, the question, is it unfair? Well, ang sagot ng Biblia diyan ay ito: election is the free choice of God. Ang sagot ni Pablo sa next verse 15, as he, God, saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor him that runneth, but of God that showeth mercy. Anong sa tugon? Ano yung kinote ni Apostol Pablo na sagot dito sa nire-raise sa objection na pag ganyan ang pagpili ng Diyos, unfair? Well, ang sagot ng apostol ay ito. Ang sagot ng salita ng Diyos ay ito: maawa ang Diyos kung kaya niya gustong maawa. Malaya ang Diyos sa pagpili niya na ito. I-exercise ng Diyos, isa sa pinaka-paboritong term, yung kanyang free will sa pagpili na ito. Lagi ko nga hindi pala lagi, sinabi ko na nakaraan, hindi ko alam kung na-catch nyo, marami sa ayo sa doctrine of election ay pinagtatanggol ang free will ng tao to the expense of the free choice of God. Again, that is very, very sad. At sabi pa sa verse 16, so then it is not of him that willeth, nor him that runneth. Again, yung will, yung kagustuhan ng tao, and yung runneth, yung effort ng tao, hindi doon nakabase. Pero sa Diyos na nagpapakita ng awa. So it's the free
choice of God. God is free to show or withhold mercy. Nakita natin ito. So verse 18, Romans chapter 9. Therefore, He hath mercy on whom He hath mercy, who will have mercy, and whom He will, He hardeneth. So hindi lamang doon sa pagpapakita ng habago, hindi doon din sa pagpapatigas ng puso. Well, anong ibig sabihin nito? He hardeneth. If you go back last week sa ating pag-aaral, last week Friday, binigyan natin ng diin ito. Ang sabi, ang punto, ang pinaka-conclusion natin na ito, God's hardening of hearts is not the addition of moral evil or creation of unbelief. Hindi nagdadagdag ng, para bang dagdagan mo ng semento para mas tumigas. Hindi ganun ang ginagawa ng Panginoon. But the removal of His restraining grace that leaves the person in his own hardness and sinful rebellion against God. So, titignan natin ang James. Ang Diyos ay hindi nanunukso, so hindi pwedeng ang Diyos ang magdadagdag ng unbelief, hindi ang Diyos ang magdadagdag ng kasalanan. No, kung hindi nakita sa Romans chapter 1 ay God gave them over. So, pinahintulutan, pinabayaan sila ng Diyos dun sa kanilang kasalanan. At yun yung nakikita natin na mas lalapat sa salita ng Diyos. Itong hardening na ito ay hindi active hardening ng Panginoon sa tao na ang Diyos ay magdadagdag ng kasamaan, kung hindi yung withdrawal ng kanyang restraining grace na yung taong yun ay magpapatuloy sa katigasan niya sa kanyang kasalanan at pagre-rebelde sa Panginoon. And then, raise ulit ni Apostle Pablo sa verse 19 ang another assumed objection. Anong objection? Verse 19, Thou wilt say then unto me, why that he yet find fault? For who hath resisted his will? And I always point out, ang assumption na ito, can anyone resist God's will? The answer is, no one. Yun yung implication. Ngayon, because nakasalalay talaga sa Diyos, sa pagpili pala ng Diyos, edi, it is God's fault. At actually, ito yung madalas na ipinaparatang sa mga naniniwala sa unconditional election or sa sovereign election ng Panginoon sa kaliligtas. Hindi na responsable ang tao. Anong magagawa ng tao? Hindi siya pinili. Pambihira. Meron pa nga akong nabasa na, well, ang paniniwala pala ng Calvinism talagang pwede kang papetex-petex na lang sa kasalanan. Kasi hindi mo naman alam kung pinili ka o hindi ka pinili, and so on and so forth. Parang kasalanan na ng Diyos. Again, and this is an objection na ina-assume ni Apostol Pablo sa patungkol sa katotohanan na kanyang tinuturo. And again, here is another challenge. Does your view of divine election presents these kinds of objections? So, objection number 1, it is unfair. Objection number 2, it is God's fault. It seems to be kasalanan ng Diyos. Kaya hindi maliligtas yung napakadami kasi hindi sila pinili ng Diyos. And again, I would like to advise yung mga kapwa ko naniniwala sa sovereign election unto salvation that is be very careful sa ating pagsasalita patungkol sa bagay na ito sapagkat kung hindi tayo nag-iingat, and I've heard some, meron ako napakinggan na ilang mga mananampalataya na introduce sa kanila itong election unto salvation at na-convince sila pero hindi sila naging maingat sapagkat tila baga pag nagsasalita sila ang may kasalanan kaya hindi naligtas ang mga tao ay ang Diyos kasi hindi sila pinili. Well, again, that is totally unbiblical and misrepresentation. Pero, ang makita natin, sang-ayon sa katotohanan ng tinuturo ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo, ina-assume niya na mayroong reaksyon, objection. Number 1, tila baga unfair. Number 2, ilalabas, parang ang Diyos ang may kasalanan. Parang ang Diyos ang may kasalanan. Anong sagot ng salita ng Panginoon? It is not the negation, but the recognition of God's sovereignty. Hindi nag-step back si Apostol Pablo at sinabi, teka muna, mali, no. Kundi lalo niya pang itinulak itong katotohanan na ito, inilagay niya sa forefront na ang Diyos ay soberano. Anong sabi sa Romans 9:20? Nay, but O man, who art thou that repliest against God? Sino ka para mag-question sa Panginoon? Should the thing formed
say unto him that formed it, why hast thou made me thus? Sinabi ko to last time. He reminds us who is the creator, who is the creature, at sino ang mas mataas. Verse 21, hath not the potter power over the clay? And the answer is yes, the potter has absolute power over the clay. And then, ang sabi niya, of the same lump, there is that sameness, not just hindi lang pagiging tao, kundi pagiging makasalanang tao, na karapat dapat sa kaparusahan, and of that lump of humanity, fallen humanity, to make one vessel unto honor and another to dishonor. Sabi niya sa verse 22, what if God willing? What if God willing to show His wrath? Paano kung ang Diyos gusto niya ipakita yung kanyang puot? To make His power known, endured with much long suffering, the vessels of wrath fitted unto destruction. Nakikita niyo pa rin dyan yung habag ng Panginoon. He endured with much long suffering. Then verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had afore prepared unto glory. So there are two vessels. Isa, pagsisidlan ng puot ng Diyos, at yung isa naman ay pagpinagsidlan ng habag ng Panginoon. At yung vessels of mercy, kanyang inihanda na noon pa unto glory. Again, what if? Anong magagawa mo bilang tao? Gagawin ng Diyos ang sang-ayon sa kanyang kalooban. So again, the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. The question is, who are these vessels of mercy? So, nandun sa ating heading, ang sabi ho dyan, election unto salvation, it includes both Jews and Gentiles. So, election unto salvation includes both Jews and Gentiles. Ang sabi ho dyan, sa verse number 24, even us. So, sino yung vessels of mercy prepared unto glory? Even us. Sa makatwid bagay o sa tayo. Sino yun? Whom He called. Kanyang mga tinawag. Not of the Jews only. Hindi lamang mga Hudyo, kundi maging ang mga Hentil. So this verse 24 blasts away, completely destroys yung ginagawang dahilan o ginagawang palusot ng iba na, election, pero Jews lang yan, mga Hudyo lang yan. Well, malinaw, not of the Jews only, but also of the Gentiles. And praise the Lord, kasama ng mga Gentiles, dahil kung hindi, walang maliligtas ng mga Hentil. The sovereign election, at ito yung gusto ko hong ipunto, and I hope hindi na hong maputol yung ating hong pag-aaral niya. The sovereign election, and this sovereign, gracious, and free election of God is based upon foreknowledge. Romans 8:28, for whom He did foreknow, He did also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God the Father. Those who reject the idea of God's sovereign election unto salvation is quick to point out these passages. Mabilis sila. As I've shared to you, my experience, tinanong ko ang isang kaibigang pastor, nung first time ko palang na-encounter itong doktrina ng election, ang sagot niya sa akin, foreknowledge yan, Brad. Sa text pa yun. Foreknowledge yan, Brad. Then, ang susunod niyang reply ay, alam ng Diyos kung sino yung maliligtas. So, ayon sa kanyang paliwanag, according to God's foreknowledge, alam niya kung sino ang maliligtas at base doon sa kanyang impormasyon na meron siya, gumawa siya ng pagpili. Elect according to the foreknowledge of God. This is the usual na depensa or ginagamit na pagpapaliwanag para i-reject yung idea na ang basihan ng Diyos sa pagpili ay sa kanyang sarili lang at walang anumang basihan sa tao. Nakita niyo ho yun, yung paniniwala na foreknowledge, that is, nakita ng Diyos yung gagawin ng tao sa hinaharap o yung magiging desisyon ng tao sa hinaharap o kung sino man yung sasampalataya kay Kristo at yung base doon sa impormasyon na meron siya na yun, siya'y gumawa ng pagpili. So, tingnan natin. Question. Ano bang ibig sabihin ng foreknow or foreknowledge? What does it mean? Ang assumed definition ng mga nagre-reject ng sovereign election ay ito. God already knew whom will believe or make the right decision to come to Christ, and based on this information,
God made His choice or selection. As we have said, alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas at base sa kanyang kaalaman na ito, gumawa siya ng pagpili. At maganda yung tanong ng isang theologian, bakit pa siya pumili? Ay, alam na pala niya kung sinong maliligtas, bakit pa siya pumili? Kung di ba siya pumili, maliligtas pa rin sila? Well, alam niya na kung anong mangyari sa inyo. Magiging nonsense ang election kung ganun naman pala. Magtuloy ho natin. Sabi ni Frederick Godet, at kaya ako laging isinasite ho ito sapagkat may mga theologian na ito talaga ang view. Hindi tayo nag-i-strawman, hindi lang tayo gumagawa hindi na tayo naglalagay ng salita sa kanilang bibig. Ito talaga yung sinasabi nila. Sabi niya, in what respect, commenting from Romans 8 verse 29, for whom He did foreknow, in what respect does God foreknow them? Foreknown as sure to fulfill the conditions of salvation. And what is the condition of salvation? Faith. So He has foreknown them as His by faith. So kanyang na-foreknow sila na i-fulfill nila yung condition ng kaligtasan, ay ibig sabihin na foreknown niya na sila ay sasampalataya. At yung mga na-foreknown niya na sasampalataya, sila yung pinedestinate. Yun, yung opisyal na paniniwala ng karamihan sa panahon natin ngayon. Wow. Now, to be fair, we did a word study. If you remember, prognosko means, this is a compound word, pro, meaning before, and ginosko, meaning to know. So, prognosko is to know beforehand. That is to foresee. To know beforehand, to be previously acquainted with. So, bago pa man din, alam niya na. To have knowledge, to have advanced knowledge bago pa mangyari. So, alam niya na. Walang iniwan nga. Sabi ko nga ho sa inyo, parang sa loto, alam mo na yung tatama. Parang ganun si Lord. Alam niya yung tatama. Yun yung tinayaan niya. Yun yung pinili niyang numero. Again, hindi ganun ang makikita natin sang-ayon sa Biblia. May problema ho ang pananaw na ito. Itong definition ng foreknow o foreknowledge na nagsasabing alam ng Diyos kung sinong sasampalataya sa inaharap ay merong mga problema. Number one, God has perfect knowledge of past, present, and future of all His creatures, includes all men. Ano? Ang punto ay ito, kung ang definition ng foreknowledge ay to have knowledge beforehand. Ibig sabihin, alam na ng Diyos bago pa, hindi ba lalapat na sabihin na lahat ng tao ay foreknown na ng Panginoon? He has knowledge of all men and all the future decisions ng tao. So by definition ng the very word foreknowledge, lahat ng tao ay foreknown ng Panginoon, whether saved or unsaved. Nakukuha nyo, nasusundan. With the very definition of the word prognosis. Pero may problema sapagkat sa Romans chapter 8, verse 29 to 30, for whom He did foreknow, particular group of people whom He did foreknow, He also did predestinate, He also called, He justified, He glorified. So makikita natin, sino yung whom? Well, yung mga called and justified, sino yun? Mga believers. So yung mga finorno lang ng Panginoon, yung whom are believers. So only believers are foreknown. So ang punto ay ito, not all men are foreknown. Sang-ayon sa pagkakagamit ni Apostol Pablo ng salita, it is limited to believers only. So, hindi na masyadong patungkol doon sa pinaka-definition ng word na prognosis. So, tuloy natin. So, sana nasusundan niyo ho itong line of thinking na ito. Because of this, yung mga nagre-reject sa sovereign election ay nadagdag ng meaning sa word na foreknowledge dun sa passage. So, hindi lang siya basta foreknown. Ang ibig sabihin ng foreknown? Knowledge beforehand. So, may knowledge beforehand siya, kaya niya predestinate. Well, ano yung knowledge beforehand niya? Idadagdag nila ito ngayon. Ano ito? Na i-fulfill nila yung kondisyon para maligtas, and that is sila ay sasampalataya. So, anong sasabihin muli? Alam na ng Diyos kung sinong sasampalataya. That's why yun yung basihan ng kanyang election or predestination. Alam na ng Diyos kung sino ang sasampalataya. Ang point at ang
isa sa mga reputation natin dito sa ganitong paniniwala ay ito'y additional o addition to the definition to make way to for their view, which is not warranted by the verse and has no supporting passages at all. Hindi warranted ng Romans 8:29, hindi warranted ng 1 Peter chapter 1 verse 2 na idagdag elect according to the foreknowledge of God. Well, elect kasi alam niya nang sila isasampalataya. Again, yun ay dagdag, and then there's no supporting passages at all. There's no verses in the Bible na nagsasabing alam na ng Diyos kung sinong sasampalataya, kaya sila ayun yung basihan ng kanyang pagpili. No, all of this are just but added definition para magbigay daan dun sa doktrina. Tingnan natin. This view of foreknowledge makes God's election not grounded upon grace. Ito yung problema. Ang view ng election na ito, ang view ng foreknowledge na ito, ay gumagawa sa pagpili ng Diyos na hindi base sa biyaya. Kaya ito'y hindi base sa biyaya. Bakit? May dahilan eh. Nakita ng Diyos, o alam ng Diyos, na si Polito Jose ay sasampalataya. At base doon, pinili siya ng Diyos. So, dapat lang piliin. It's not anymore grounded upon grace. Number 2, this view makes God not a selector but a mere vindicator of man's foreseen choice, decision, or exercise of free will. Hindi siya selector but vindicator. Hindi talaga siya pipili kung hindi wala. Kita kung sasampalataya siya at i-vindicate ko yung pagpili niya sa akin sa pamagitan ng pagpili ko sa kanya. So, God is not the initiator but the reactor. Number next, this view of election makes it very fair from man's perspective. Nakita nyo saan ay nanggaling kanina? Sabi ni Pablo, hindi base sa gawa ng tao. Anong objection? It's unfair. Parang unfair. Pero dito sa view na ito, it makes it very fair. Itong objection na ina-assume ni Apostol Pablo ay totally nonsense. Bakit? It's totally fair, based upon foreknowledge. Alam niya kung sinong sasampalataya at doon naman nakabase yung kanyang pagpili. So, it's all fair. At kaya po hindi pwedeng tanggapin ang view na ito. Sapagkat itong view na tinuturo ng salita ng Diyos, ang tamang pananaw tungkol sa election, ay magtutulak. Ina-assume ni Pablo na mag-raise ito ng parang unfair. Parang unfair. So, itong view ng foreknowledge na ito, totally fair. Dahil binase ng Diyos sa choice ng tao. So, that's a big problem sa definition na ito ng foreknowledge. Problem number 2. The view of Arminians, which is yun yung kanilang official view na nakatingin ng Diyos o tinignan o inalam ng Diyos yung mangyari sa hinaharap. Base sa omniscience ng Panginoon. The view of Arminians that God knew beforehand who will believe disregards the biblical truth that man is totally depraved. As I've said last time, kaya ko hindi inaalis yung pag-review natin sa total depravity sapagkat ito ay talagang mahalaga para maunawaan natin itong doktrina ng election. Bakit? Tinatanggi nila ang total depravity. Bakit? Jesus said, no man can come to me. So I've said sa isa kong kausap social media, kailangan mong pumikit para hindi ito makita. Wala daw taong may kakayahang lumapit kay Kristo. Hindi lang yun, walang taong gustong lumapit kay Kristo. Man love darkness rather than light. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. So, kung ang Diyos ay titingin lang sa corridors of time at titingnan kung sino ang sasampalataya, wala siyang makikita. Bakit? Walang taong may kakayahan na lumapit kay Kristo. Walang taong may gusto kay Kristo. For the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Hindi kaya at ayaw ng tao. So, kung ang Diyos ay titingin sa future, sinong sasampalataya sa akin? Wala kahit isa.
It's a big, big problem ng pananaw na ito ng foreknowledge. Again, kung ang Diyos ay titingin lang sa future or base sa kanyang omniscience, sino ang sasampalataya? Wala siyang makikita. Kung aasa siya sa desisyon ng tao. Well, let me propose, at ito yung mahalaga, propose a meaning or proper understanding ng foreknowledge in the passages. Isang mahalagang paalala, ang meaning ng salita ay hindi lang nakakontain sa kung anong sinasabi ng dictionary. Kung hindi, isa sa panghalaga, kung paano ito ginagamit ng author. Paano ito ginagamit ng author? Pinag-aralan natin ito nakaraan. So, ang tanong lang natin na ito, how did the biblical authors use the word know, new, for knowledge? Paano ba ito ginamit? Yung word na ginosko, yung word na proginosko, paano ba ito ginamit ng mga biblical authors? Sa Romans 11 verse 1, I say, then, hath God cast away His people? Sino yung people? Mga Israelites, which is, ang sabi niya, God forbid, for I am also an Israelite. So, it's pertaining to Israel. Verse 2, God had not cast away His people, which He proginosko. So, kung i-apply natin, knowledge beforehand. So, God has knowledge beforehand of the Israelites. That's His people. So, meron siyang knowledge beforehand at base doon sa knowledge beforehand niya, sila ay pinili ng Diyos. Question, ano yun? Kung titingnan natin ang mga ginawa ng mga Hudyo, sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Paglabas sa Egypt, sumamba sila sa golden calf, naging matigas ang kanilang mga ulo, and the greatest of all, nireject nila at pinako ang tagapagligtas. Hindi ba yung nakita ni Lord? Bakit sila pinili? Again, makikita natin na kung yung definition ng word na foreknow, God knows beforehand kung anong gagawin ng tao, totally, walang sense bakit pinili ang Israel. Nonsense. So, mukhang hindi yun ang ibig sabihin dito. 1 Peter 1:19. With the precious blood of Christ. Verse 20, who? So, sino yung who? The pronoun nagpa-pertain kay Kristo. Verily was foreordained, and that word foreordained, ang Greek word sa likod is proginosko, who was foreknown before the foundation of the world. Okay, apply natin ulit yung meaning na foreknown. God has knowledge beforehand. Meron siyang alam bago pa man din. So, ano yung alam niya? Ano yung information niya tungkol kay Jesus bago pa man din, kaya siya pinili? Well, ang tanong ay ito. Did the Father saw in the future na si Jesus ay willingly i-offer yung kanyang sarili? Kaya siya ang inanoint upang maging tagapagligtas? Actually, may nakausap akong pastor na ito ang view. No, batang-bata pa ho ako noon. Maybe that's 12 years ago. Nakikinggan ko siya, talagang hindi ko maunawaan. Yun pala yung ibig niyang sabihin. Sinusubukan niyang, again, to his credit, sinusubukan niyang maging consistent ng ibig sabihin ng word na foreknow ay knowledge in the future. Ito yung sinasabi niya, nakita ng Ama na iaalay ni Jesus yung kanyang sarili. Again, that is totally unbiblical. Hindi tama na pananaw. Hindi dahil nakita lang ng Diyos. No. Ito'y pinlano na ng Diyos. Malinaw sa Acts chapter 2. Ay. Amos 3:1. Tingnan natin yung word na know. Ang sabi here, the words of the Lord hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family, which I brought up from the land of Egypt, saying, you only have I known of all the families there. Question. The word ginosko, meaning to have knowledge. Yun lang bang Israel ang kilala ng Diyos na bansa? Hindi niya ba alam ang mga Canaanites, Jebusites, Assyrians? Hindi niya kilala? May mga ibang Babylonians? No? Because you only have I known. So, ang strict definition ng word na known is to have knowledge, information. Ay, i-deny nito ang pagiging omniscient ng Panginoon.
So makikita natin na mukhang hindi yun. So does God only know of Israel that he saw what will the Jews do and chose them based on that information? Matthew 1 verse 24, ang sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, si Joseph and knew her, Mary, and knew Mary not till she had brought forth her firstborn son. Again, the word knew, kinosko, to have knowledge. Wala ba siyang alam tungkol kay Maria? Actually, dito, alam niya na si Maria buntis na. Again, nakikita natin na yung word na